Oy, welcome po sa Lolo Online, Tito. Yan na ba ang bago nating title niya? People's Agenda po ito. Ako si Ricky Rivera. Roy Cabonegro po. At mga nagsusubscribe dyan, thank you very much. Palaguin nyo ito. O pag naging 10,000 subscriber tayo, meron kayong sorpresa para sa Ayan. may bibigay kami mga ek-ek dyan. Okay, may pabuenas. Mag-subscribe kayo, huwag naman kayo tamarin. Yeah. Di ba? Parang tinig kami tamarin, di ba? Yes, that's right. So, tapos mag-like kayo. Comment po, Mag-comment mahalaga kayo, yan. mahalaga. At sasagutin doon namin kayo. Yeah. No, kung gusto nyo makapag-debate, go ahead. Pwede. Di ba? Hindi kami natatakot dyan. No? Although, ewan ko bigla na nahimik ang dating Pangulo eh. Oo nga, no? Rodrigo Roa Duterte. Matapos yung kanyang nakapagsalita na raw. revelation. Oo. Revelation. Na-bent na kasi niya. Kasi inamin naman ni Senador Bato de la Rosa na pwedeng gamitin nga. Yes. At sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, yun ang ginawa namin. Sinagbit na nga namin sa ICC. Kung sino man yung nagpayo kay PRRD na siya ay lulusot dito, may katangahan. Malalaman natin yan very, very, very soon. Sa totoo, oo. Kasi kala nila kaya nila lusutan. That's right. Di ba? Nakalagay dun crimes against humanity. Sino ang pwedeng parusahan? State actor, non-state actor, at mga paramilitary groups. Yung ginawa niya bang death squad, na inamin niya mismo na 7 katao. Ano sa palagay mo? Papasok ba doon? State actor talaga yun. Non-state actor. Non-state actor talaga. Kasi ang gusto nila pa sa akin doon, hindi naman palisiyan ng dating gobyerno yan. Hindi nga. Pero ginawa pa din. Pero inamin niya na sa Davao, bagamat hindi daw yung mga hepe ng pulis ang nagtotokhang o nagkakaroon ng extrajudicial, meron namang private group na hinayaan niya. Tinolerate niya na hindi dapat nag-i-exist yun kung ikaw ay mayor dun sa lugar. Kasi dapat isa lang ang armed group sa isang bansa, no? Correct. Yung ating armed forces, o di kaya Philippine National Police. Kaya nagpapasalamat ako kay PRRD. Maraming salamat po PRRD. At kayo po ay umami na. Salamat po at sa pag-amin ninyo. At salamat din kung kayo maaresto. Ganun sabi nga, ano ba sabi sa Biblia? Kapag yung mga Pilipino na mga magsasaka, kapag may tinanim ka, may aanihin. Okay. So, nagtanim ka ng kamatayan. What you reap. Nagtanim ka ng kamatayan. Ano makukuha mo? Kailangan naman buhay. Siyempre, hindi. Hindi, may buhay din. Buhay. Buhay na walang buhay. Hindi, buhay sa piitan. Ayun. Nagkakaroon ka ng buhay sa piitan doon. Ang tanong, di sa jurisdiction yata natin, kapag mga 70 plus yata, ang common belief, hindi ka na pwedeng makulong. Kaya nga siguro, totoo ba yun? Kaya nga siguro gusto niyang ibato sa kanya lahat. Oo nga. Para yung mga iba pang accountable, hindi pa madamay. Ang tanong, palagi ko, hindi naman pwedeng gano'n. Si Henry, di ba, nakulong? Hindi pa. Hindi pa, nakulong. Nakulong. Pero hindi naman gano'n kahaba. I mean, di ba? Hindi, mahaba din. Mahaba na ba yun? Kumpara sa iba. Check mo. Ang alam ko, may pwedeng makulong. Pwede naman, kahit na yung, kasi extraordinary situation lang naman yung kahit sa edad, na yung consideration ng edad. Unless na may alam ang Duterte na hindi natin alam. Katulad ng kumakalat na balita na siya ay may cancer. Kaya tinatawag mong death man's wish na yung ginawa niya. Kaya nga gusto niyang hilahin tayo hanggang impyerno Hindi naman ako nakapagtataka kasi hindi naman malayo yung puno sa bunga, di ba? Yung anak nga niya ganun na tumira, di ba? I will drag you all to hell. Damay na tayo, asa ka pa. Pero biglang na nahihibig na yung crush mo. Huwag mo naman sabihin ganyan. Ang dami na nga nagre-reklamo na. Hindi mo na, nakash mo si Sarah. Hindi ko naman. Hindi ba type mo naman? Maganda naman si Vice Presidente. Kaya mayayari ako niyan. Hindi no, sino may mayayari? Mayayari. Ba't nagka-crush ka lang naman? Hindi naman... Hindi ba masama yan? Hindi. Crush mo lang naman. Aminin, maraming nagka-crush kay VP Sara. Di ba? Di ba? Yun nga lang, sa mga sinabi niya, mato-turn off. Dami ring umamin na may crush kay Alice Go. Na si Guaping. Tama yun. Di ba? Paano hindi ka naman mag-crush? Guaping nga. Guaping. Balik na nga tayo sa usapan.
Anyway, Okay. hintayin nun natin yan kasi brewing din yan. Mm. At malamang may lumabas na impeachment. Oh, may lumabas na impeachment itong November. So, tignan natin yan. Pero kung wala namang lalabas na November, malamang yan mga June, July. Or even August of next year. So, meron pa kong pagkakataon. Pero yung ICC, may nagsabi na before Christmas eh. That's right. Before Christmas lalabas. So, ang tabayanan nun natin dyan, ang tanong, meron bang mga ngahas sa ating mga opisyalis ni gobyerno na magkudita para kay Kala ko pa naman mag-file ng kaso. para Mas matindi magkudita pala. para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para hindi siya mahuli. Ayan ang magandang tanong. Kasi yan po yung naging parang sa nakita ko doon sa nangyaring show dyan sa Senate hearing na nilabasan ng ating dating Pangulo, mukhang ganun ang layon. No, na ipakita na, teka, meron pa akong 5. Akala nyo, kaya nyo ako, may 5 pa ako. Well, ang tanong dyan, magkukudita pa sila. Yung palakpakan sa loob ng Senado, yung siya ay nagsalita, nagpapakita lang yan kung gaano ka-diverse pa rin ang ating opinion tungkol sa issue na ito. Parang walang consensus, no? Pero may ganon. Kaya na-amplify because ginamit yung national TV. That's right. Na-amplify. Oo. Pero it doesn't necessarily mean na lahat tayo pumapalakpak. Hindi po. Hindi Marami naman. po talaga dyan na buwisit na inis na galit. Bakit? Parang pinapamukha natin sa buong mundo na tayong mga Pilipino, mga tamad at wala tayong utak. Bakit? Kasi pag nagkaroon ka ng panisihan ng pagpatay, ibig sabihin nun, hindi ka nag-iisip. Di ba? Ang pinakamadaling gawin, mga kababayan, para masawatayin ang kriminalidad ay patayin mo ang kriminal. That's right. Pinakamadali yun. Pero ang pinakamahirap ay sawatain mo yung kriminalidad mismo. Iba ho yun. Sa root cause, no? The root cause of criminality. Yun po yung dapat nating ginagawa. Di ba? So, halimbawa, dyan sa droga na yan. Kasi ang prescription nila, patay natin yung mga drug pusher kasi sila yung hindi mo naman pinatay yung chemista. Hindi mo naman pinatay yung drug lord. Hindi mo rin pinatay yung drug financier. Pinatay mo lang yung kaawa-awang drug pusher doon na kaya nagda-drug push dahil walang trabaho. Ang tawag ko dyan shortcut politics. Shortcut mo ngayon. Shortcut diba? natin ng mga bagay na hindi naman kayang i-shortcut. Na hindi solusyon doon sa kriminalidad ng droga. Kasi kung sa iba yan, gagawin nila, di patayin mo yung chemista. Di ba? Tsaka tingnan nyo, uulit at uulit yan. Kung hindi man sila, ibang set of people na naman. Pero yun pa rin ang problema. Ang habon ko dun sa dating nagsasabi na napakagaling ng anti-drug campaign ni Pangulong Duterte, simpleng-simple lang. Ilang chemista ang pinatay nyo? Yeah. Mukhang wala. Ilang drug lord ang totoong namatay? At ilan yung drug financier na napugutan ng ulo dyan o pinatay or whatever. No? Sapagkat doon sa statistika, lumalabas doon na it's either drug pusher yan, street level, low level, at drug addict. Tsaka mga runner. Yung mga runner. Tinamaan, di ba? Ang dapat pinatay dyan, yung producer. Di ba? Yung producer. Ibig sabihin yung drug lord, yung nabibigay sa kanya ng pera, at yung chemista. Kasi may pera ka nga, wala ka namang chemista. Sinong gagawa nun? Apparently, hindi yun nangyari. Kaya nagkaroon ng mapakaseryosong komento laban dito sa anti-drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ang tabayanan po natin yung susunod na episode yan. Magandang hapon po sa inyo lahat.